Nagpalingalinga ako para hanapin ang taong pinakagusto kong makita pero bigo ako dahil nakita ko na lahat ng mukha dito ay wala ang taong hinahanap ko. Hunter, nasan ka? Piping usal ko. Lalo ako nilukob ng inis at takot nang bumungad ang nakangising si Alvin sa hagdanan habang nakapumulusang naglalakad pababa. Inirapan ko ito ng taimtim itong nakatitig sa akin habang nakangising demonyo. How are you, my princess? Nito na nagpatayo ng mga balahibo ko sa buong katawan. Kaagad kong tinabig ang kamay nito at umikot dito at pinilipit ang kamay nitong patalikod sa kanya. Oh, damn you! Daing nito. Bakas ang kirot sa pagdaing nito kaya lalo ko pang ipinagdiinan ang pamimilipit dito pataas sa kanyang likod na nagpaarko ng likuran nito. Nakangising buong lakas kong sinipa ito sa bewang at binitawan, kaya't napasubsob ito sa sahig sa kawalan ng balanse. Kaagad din itong dinaluhan ng ibang tauhan naming nakatayo. Nginisian ko ito, lalo na makitang puno ng galit ang kanina'y maaliwalas nitong mukha. How dare you! Singhal nito. Kung ayaw mong masaktan, huwag mo kong hahawakan. Madiin at baliwala akong sagot. Napalukip-kip ako at pasimpleng naglakad-lakad sa mga taong kasalukuyang ginagamot para makalayo dito. Napalakak ito na naghari sa buong sala. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang pagsunod dito sa likuran ko. Kabado ako pero hindi ko pinapahalata dahil lalo ko lang iyong ikapapahamak. At sinong pwedeng humawak sa'yo? Yung pangit kong pinsan na daig pa mga creatures sa ibang planeta? Mapanguyam nitong saad na ikinahalakak ng lahat. Nagpanting ang tenga ko at pumihit paharap dito. Walang alilangang mabilis na dumapo ang magkasunod kong sipa sa panga nito at niluksong parang pusa ang mukha nito. Naupo ako sa leeg nito at inundayan ng suntok ang mukha nitong nasa pagitan ng mga hita ko. Napaatras ito kaya't hindi ko nilubayan ng sunod-sunod na pakawala ng kaliwat kanan kong pagsuntok sa mukha nitong ipinagyayabang. Natumba kami sa sahig at akmang aawati na ako ng mga tauhan nito nang mabilis kong hinugot ang baril na nakasukbit sa tagiliran ni Alvin at pinagbabaril ang mga ito sa tuhod. Nanlilisik ang mga mata kong puno ng galit dahil ramdam kong walang alam sa Hunter sa pagdadala sa akin dito. Nanggagalaiti akong nakipagtutukan sa mga ito nang tutukan rin nila ako ng baril pabalik. Napangisi ako at dahan-dahang itinutok kay Alvin ang sarili nitong baril. Napapitlag ito at namutla ang muka sa aking ginawa. Put all your guns down! Mariimbulyaw ko sa mga ito pero hindi sila natinag. I said, put all your guns down! Walang kumilos sa mga ito kaya't lalo ako nilukob ng galit. Ayaw niyo ha? Iginiiya ko ang baril at walang alinlangan kinalabit ang gatilyo at pinadaplisan ng braso ni Alvin. Oh, shit! Namilipit sa daing si Alvin habang nakahiga pa rin ito sa sahig. Kaagad tumalima ang lahat at ibinaba sa sahig ang mga armas. Marunong naman pala kayo sumunod eh. Ginagalit niyo pa ako. Oops, sorry. Natamaan ka pala. Dumulas ka sa daliri ko eh. Nakangisim panguyam ko kay Alvin na ngayon isa po ang kanang brasong masaganang bumubulwak ng dugo. Matatalim ang mga mata nitong nanlilisik sa akin habang nagpapanting ang panga. Oh, don't look at me like that, sweetie. Pinabilog ko ang mga mata ko sa kanya na animoy gulat na gulat. Baka nervyosin ako at makalabit ko ang gatilyo. Ikaw din, mapapaaga ang paglitas ni Juan at Pedro sa'yo. Patid sa impyernong kinababagayan mo. Pangiinis ko lalo at nakangiting hinipan ang dulo ng barila. Itinutok ang daliri ko dito at isinirang parang baril sa kanyang noo. One wrong move, Alvin. And bang! Ani ko sabay pilantik ng daliri na animoy binabaril ko ito. Bumalatay sa mukha nito ang takot sa aking ginawa. Tahimik ang paligid at tanging pagkaluskos at impit na pagdaing ang naghahari na ingay sa buong bahay. Ilang sandali pa may narinig akong ugong na mga sasakyang nagsidatingan. Lalo akong nulukob ng takot pero hindi ako nagpahalata. Halos maubusan ako ng hangin sa baga sa paghihintay na bumungad ang mukhang pinaka-inaasam kong makita sa lahat. Nangangatog ang mga tuhod kong tumayo mula sa pagkakaupo sa couch nang bumungad ang taong hinihintay ng mga mata ko.
Gusot-gusot ang damit at buhok nito pero mapaghahalataang siya ang boss ng mafia na ito sa tindig at paglakad nitong parang isang hari. Nagsiyukuan ang mga tao nito maging mga nakahilata sa sahig nang maglakad ito sa harap nila. Hunter. Nasaktan ako nang dumating si Hunter pero para lang akong hangin sa harapan niya. Hindi niya ako tinapunan ng katiting na pagsulyap kahit dumaan ito sa tabi ko. Nagtuloy-tuloy itong pumanhik ng hagdanan kasunod si Kuya Bolton na hindi ko rin nabakasan ng pagkagulat pagkakita sa akin. Nangilad ang mga luha ko at napakagat ng labi para pigilan sa paghulog ang mga luha kong naipon na sa aking mga mata. You'll regret this, my princess. Ani Alvin habang sapo pa rin ang brasong basang-basa ng sariling dugo. Isang matalim na tingin lang ang ginawad ko at tinalikuran na ito. Pahina itong napamura nang banggain ko ang braso nitong may tama. Shit! Lumabas ako ng sala at pumasok sa nakitang minibar sa gawing kusina. Mapait ako napangiti at hinayaan tumulo ang nanunubig kong mga luha. Inabot ko ang isang boteng whiskey at direktang tinungga ito. Gumuhit ang init at pait sa akin lalamunan na nagpangiwi ng aking mukha. Bakit hindi niya ako pinansin? Imposible namang hindi niya ako nakita. Napailing ako at muling tinungga ang bote. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng panlalamig sa kanya. Sa higit 1 taon namin magkasama, walang tampuhan o away na namagitan sa amin. Puro masasayang alaala lamang ang nabuo namin kahit pinipintasan at tinatawanan kami ng mga tao sa paligid. Ibang-iba, si Hunter pag nakaharap sa mga tauhan. Para itong Haring Leo na laging galit sa mundo kaya kinakatakutan. Pero pag kaming dalawa na lang, ay para naman itong maamong kuting at napakalambing kung mag-aruga. Pero bakit ngayon para na ako ibang tao sa kanya? Hindi niya na ba ako mahal? Galit ba siya na nandito ako? Gulong-gulong isip ko sa kakaisip ng dahilan nito. Hindi ko na malayang naubos ko na ang whiskey na iniinom kaya't hilong-hilo ako. Umiikot ang paligid at pakiramdam ko'y nabubuwal din ako. Maigpit ako umawak sa gilid nitong mesang kinasusubsuban ko at pilit na iminumulat ang namimigat kong mga mata. Nalimpungatan ako nang may dumadamping basang bagay sa mukha ko. Makailang ulit kong tinatabig ito pero palaging bumabalik. Ano ba? Tinabig kong muli ang kamay ng kung sinong pumupunas ng mukha ko. You're being stubborn now, baby. Napamulat ako ng mga mata at bumungad ang pamilyar na figura na lalaki sa aking paningin. Naniningkit ang mga mata kong inaaninag ang mukha nitong malabo. Napakurap-kurap ako at lumitaw ang pamilyar na mukha. Isang gwapong mukhang 2 beses ko nang nasisilayan. Ang lalaki sa picture frame na nakita ko sa library noong unang araw ko pa lang sa mansyon ni Hunter. Ang lalaki minsan na rin dinalaw ako sa panaginip at ngayon nandito na naman at dinadalaw ako sa aking panaginip. You came back. Bakit ngayon mo lang ulit ako dinalaw? Malambing at inaantok kong tanong. Yumakap ako sa batok nito at mas inilapit ang mukha sa mukha ko. Napahaplos ang hintuturo ko sa malagwik god nitong mukha at kinakabisa bawat kurba nito. Sumilay ang matamis na ngiti sa aking mga labi habang pilit nilalabanan ang matinding antok. Bakit ka naglasing? Alam mong halang ang bitukan ng mga tao dito. Hindi mo ba iniisip ang kapakanan mo bilang babae? May hina pero may kadiinang pagalit nito sa akin. Nalalangap ko na ang mainit at mabango niyang hininga na pamilyar sa pang-amoy ko. Bakit pakiramdam ko'y kilala kita? Nanigas ito kaya lalo kong pilit na iminumulat ang aking mga mata. Taimtim na nakatitig ang mga matang kabisadong-kabisado ko ang itsura. Mga matang nagdudulot ng kakaibang kiliti sa puso ko sa tuwing nakatitig ako dito. Mga matang nalulunod ako sa bawat pagkislap ng mga ito. Hunter. Napahaplos ang 2 hinlalaki ko sa mga matang iyon at mapait na napangiti. Ano bang nagawa ko? Galit ka ba sa akin, baby? Napapikit ako nang humalik ito sa noo ko at niyakap na mahigpit habang nakahiga ako sa kama. Hindi ako galit, baby. Kailan may hindi ko magagawa magalit sa'yo? Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Ang nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo pero, baby, ikaw din ang kahinaan ko. Mga huling katagang narinig ko mula dito bago pa ako tangayin ng matinding antok.
Aray! Napasabunot ako sa aking ulo sa matinding sakit na nanunuot dito. Parang pinipiga ang utak ko sa sobrang kirot. Naalala kong naglasing nga pala ako kagabi at hard pa ang ininom ko kaya ngayon hard headache din ang kapalit. Tumuloy ako ng banyo at kaagad na tumapad sa ilalim ng malamig na shower. Mariin ako nakapikit habang panay ang paghilamos ng mga palad sa mukha. Parang binibiyak ang ulo ko sa tindi ng hangover ko. Kusang sumilay ang matamis kong ngiti sa labi nang sumagi sa isip ko ang panaginip ko kagabi. Pangalawang beses ko na siyang napapanaginipan. Sino ka ba? Bakit pakiramdam ko'y kilala ka ng puso ko? Napapitlag ako nang may malakas na kumatok sa pintuan. Sino yan? Pasigaw ko habang nakatapat pa rin sa ilalim nitong shower. Hindi ito sumagot kaya tinapos ko na ang panliligo kahit gusto ko pang magbabad. Lumabas akong nakaroba at pinupunasan ng puting tuwalya ang mahaba kong buhok. Natigilan ako nang mabungaran si Hunter na prenteng nakaupo sa gilid ng kama katabi si Alvin. Natigilan din ito at napaiwas ng tingin samantalang nagniningning ang mga mata ng katabing pinapasadahan ang kabuuan ko. Inarapan ko lang si Alvin at padabog na pumasok sa katabing walk-in closet nitong kwarto. Muli ako nakaramdam ng kirot sa puso dahil sa pambabaliwala na naman ito sa akin. Mapakla ko natawa at nagpahid ng mga luhang malayang rumaragasa sa aking mga mata. Matapos kong magsuot ng sweatpants na pinaresan ko ng plain black shirt ay lumabas na ako. Nasa ganoon pa rin silang posisyon. Nang insultong tingin ay ginawad ko kay Alvin habang nakangising tinititigan ang nakasling arm nitong kamay. Biglang dumilim ang aura nito sa ginawa ko. Napatiimbagang ito at marahas na tumayo. Napahalukip-kip lang akong nanatiling nakatayo sa harapan ng mga ito. Tumayo na din si Hunter at matiim ang mga matang tumitig sa akin. Bakit mo siya binaril? Madiin at may halong galit ang tono nito. Because I want to. Baliwalang sagot ko na ikinatagas ng panga nito. Kinabahan ako't napalunok dahil kita sa aura nito ang galit habang nanlilisik ang mga matang matiim na nakatitig sa akin. At ang lakas naman ng loob mong barilin ng isa sa mga humahalili sa akin. Napapitlag ako sa dumadagundong na bulyaw nito. Namamasa na ang mga mata kong pilit na nilalaban ng huwag silang maglaglagan. Pinatatag ko ang kalooban at buong tapang na sinalubong ang nanggagalaitin nitong mga mata. And so? Yan lang ba itatanong mo? Sarkastikong tanong at tinaasan ng kilay ang mga ito. Napahalakhak sa Alvin at tinapik ang balikat ni Alvin. I told you cuz. Ni walang bahid ng pagsisisi ang babaeng yan sa ginawa sa akin. Mukha yatang lumalaki na ang ulo ng alipin mo. At pati ikaw ay sinasagot-sagot na rin. Napalunok ako sa isinaad nito. Pinagdiinan pa ang pagtawag sa akin ng alipin. Napatras ako ng humakbang. Si Hunter na puno ng galit ang mga matang dati-rati nangungutitap sa tuwing nakikipagtitigan sa akin. Marahas nitong hinaklit ang braso ko at mahigpit itong pinisil. Napangiwi ako sa sakit na dulot noon pero hindi ako nagpadaig at matapang na sinalubong ang mga mata nitong parang bubuga na ng apoy sa akin. What you did is what you get. Madiing singhal nito at pinilipit nga ang braso ko. Napadaing ako at napaluhod sa ginawa nito. Napahawak ako sa braso kong mukhang binalian na nito sa sobrang kirot. Pabalang nitong binitawan at walang pasabing lumabas ng silid. Know your place, my princess. Paano yan? Lalo ka tuloy bumagay sa akin. Pareho na tayong bali ang braso ngayon. Nakangising pang-uuyam ni Alvin at Ninusuan pa ako na parang humalik bago tumayo sa pagkakayo ko at sinundan si Hunter. Impit ako napadaing at mahigpit na hinawakan ng braso kong namamanhid na sa pagbali ni Hunter dito. Ano ba nangyayari sa'yo, baby? Ano mo na atim na gawin sa akin to? Hunter's personal voice. Tom! Napamura ako nagkubli sa poste nang muntik na ako madaplisan ng bala sa kung sino. Inanindag ko ang buong field kung saan nakabibinging sagutan ng baril ang dumadagundong sa buong paligid. Bolton, how is she? Tanong ko sa kanang kamay ko sa kabilang linya ng suot kong earpiece. She's with her family now, big boss. Kabalik na ako. Matapos marinig na ligtas niyang naihatid si Jessica, ay lumabas na ako sa kinukublihan kong poste at nagpagulong-gulong sa damuhan.
Pumesto ako sa tagong lugar kung saan nakakubli ako sa mga sako-sakong buhangin na nagsisilbing harang ko. Ipinwesto ko ang daladala kong sniper rifle at ipinatong sa harap ng patong-patong na sako ng buhangin. Malayo akong naasinta sa ulo isa-isa ang mga kalaban sa kabilang panig dahil malinaw ko silang nasisilip sa telescope ng sniper ko. Alam kong planado nila ang paglusob ng mansyon at masyadong delikado para kay Jessica ang mapasabak sa ganitong uri ng labanan. Kahit naman napakahusay din ito sa digmaan ay hindi ko isusugal ang buhay nito. Marami pa akong plano para sa amin dalawa. Mga planong alam kong ikatutuwa niya. Kailangan ko lang alamin kung sino ang totoong salarin sa pagkamatay ni Papa. Sa oras na may bigay ko ng hustisya para sa kanya ay iiwanan ko na ang madilim na mundong kinalalagyan ko. Alam kong bata pa si Jessica pero nakahanda akong maghintay hanggang maging ganap itong dalaga at malayo ko nang hingin sa kanyang mga magulang ang kamay nito. Big Boss, nandito na ako sa rooftop. Halika na. Narinig ko si Bolton sa kabilang linya kaya maingat na akong lumabas sa kinukublihan at patakbong pumasok sa likuran ng mansyon. Bawat kalabang nakakasalubong ko ay walang awa kong binabaril sa ulo. Sa malapitan man o sa malayuan ang mga ito. Malalaka mga hakbang kong tinungo ang hagdanan paakyat ng rooftop kung saan naghihintay sa Bolton sa pag-alis namin. Alam ko susundan nila kami sa oras na malamang nakaalis na ako ng mansyon. Marami ako mga inosenteng tauhan dito na madadamay. Mabuti na lang at may safe room akong nakalaan sa mga ito sa underground ng pool area na hindi mapapaghalata ang may mga nakatagong tao doon. Inaasahan ko na ito. Ansugurin ako dito sa sarili kong mansyon dahil malakas ang kutob kong may traidor sa loob ng mafia ko. Pero isa lang sigurado ako. Hahanapin at papatayin ko kung sino man ang taong iyon. Big Boss, may problema tayo. Natigilan ako sa isinaad ni Bolton sa kabilang linya. Ano? Kabadong tanong ko habang patuloy sa pag-akyat sa hagdan. Nakuha siya, Big Boss. Natigilan ako at naniga sa kinatatayuan ko. Kahit hindi niya binanggit, ang tinutukoy ay alam kong si Jessica iyon. Napasabunot ako sa ulo at mariing napapikit. Damn it! Napakuyom ako ng kamo at muling binalikan ng mga nagpuputukan sa baba. Walang takot na naglakad ako palabas ng mansyon at sinalubong ang mga kalaban na nasa kalagitnaan ng bakuran at walang awang pinagbabaril ko ang mga ito sa ulo. Galit ang nagahari sa akin at walang ibang mahalaga sa akin ngayon kung hindi ang malaman kung nakanino sa Jessica. Nagagalaiti akong tinungo ang kumpulan ng isang grupo ng mga kalaban. Sinunggaban ko ang isa sa mga ito at binali ang binti. Napadaing ito at walang alinlangan kung pinagbabaril sa ulo lahat ng kasamahan nito. Tinapakan ko ang binti nitong nabali at idiniin sa lupa. Pagmamakaawa ang bumalatay sa mga mata nitong nanunubig. Iniabot nito ang dalawang kamay at nagsusumamon tumingin sa mga mata ko. Huwag, boss. Nagmamakaawa ako. May pamilya pa ako naghihintay. Naluluhang pakiusap nito. Nginisian ko ito at itinutok ang caliber sa noon nito. Mariin itong napapikit na tila hinihintay na si kamatayan. Sinong amo mo? Madiimbulyaw ko. Umiling-iling ito at lumuluhang nakatitig sa akin ang mga nangungusap nitong mga mata. Ayaw mo magsalita para sa buhay mo? Naupo ako at itinukod ang isang tuhod sa lupa at marahas kong kinabig ito sa leega ng damit. Pinisa ko ang pisngi nito at isinubo ang dulo ng baril ko sa bibig nito. Ayaw mo pa rin magsalita? Umungol ito kasabay ng pag-iling. Sino? Hinugot kong muli ang baril at pabalang na binitawan ito pabagsak sa lupa. Sa boss, AM po. AM? Napakunot-no ako dahil hindi pamilyar ang pangalang binanggit nito. Tumayo na ako at nagpalingalinga sa paligid na bahagya ng nabawasan ng mga nagsasabugan at palitan ng putok. Magpahinga ka na. Wala kang kwenta. Huwag po! Napatakip ito ng braso sa mukha nang nginisian ko lang at binaril sa noo. Muli akong bumaling sa ibang direksyon kung nasaan ang mga kalaban. Muntik na akong mahagip nang may yumakap sa akin at idinapa ako sa damuhan kaya't nagpagulong-gulong kami sa lupa. Pag-angat ko ng mukha ay si Bolton ang nakadagan sa akin na parang ikinukubli ako at walang habas nitong pinapuputukan ang mga armadong nagsilapitan sa gawin namin. Sorry, Big Boss.
Nito at tinulungan akong makatayo. Magkasabay kaming napatakbo ng pasabugi ng kung sino ang gawin namin. Padapa kaming napatalon sa swimming pool at sumisid sa kailaliman nito. Panay ang pagtagos ng mga bala sa kinaroroonan namin na tila pinapaulanan ang gawin namin. Naghiwalay kami ni Bolton ng inahunan at muling nakipagsagutan ng putok sa mga ito. Big Boss, tumakas na kayo! Hindi! Tayong dalawa, Bolton! Hindi kita iwanan dito mag-isa. Tayo na! Kumibot ang labi nito at patakbo namin tinungo ang kinaroroonan ng big bike Ducati Super Leggera V4 ko at mabilis na pinasibat paikot ng field. Ito ang nagmaneho at walang habas kung pinaulanan ng bala ang mga kalabang sinadya nitong ikutan ang kinaroroonan. Mabilis na nagsibagsakan sa lupa ang katawan ng mga ito at karamihay nakadilat na ang mga matang nalagutan ng hininga. Makailang beses kami nagpaikot-ikot habang ako ang bumabaril sa mga kalaban at si Bolton ang nagpapasiklab ng motor. Makalipas ang ilang sandali ay natahimik na ang paligid. Dahil mga tao ko na lang ang natirang buhay pero marami pa rin ang nalagas sa amin. Halos mga lahati ang nasa 5,000 tauhan ko dito sa mansyon at maging sa mga nagsidating ang back-up. Nagkulay pula ang berdeng Bermuda grass ng malawak kong bakuran. Nagkalat ang mga katawan sa kung saan-saan at mga basyo ng iba't ibang uri ng barila. Tumuloy kami sa isa pa naming mansyon sa Tarlac at laking gulat ko nang mabungaran si Jessica dito. Napakuyom ako ng kamaong nasa bulos ako. Ngayon ay nagkaideya na ako kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan at hindi. Hindi ko ito pinansin na makita si Alvin na nasa sahig at duguan ang brasong kasalukuyang sapon nito. Nang magamot na si Alvin, ay nagpahinga na ito sa kwarto nito. Bumaba na ako at nagulat nang hilahin ako ni Bolton. Dinala niya ako sa veranda at mahigpit akong kinabig palapit dito. Alam ko na sila rin, Big Boss. Nasabi na isa sa mga tao nating pinamasid ko sa taong pinaghihinalaan ko. Pabulong na saad nito na animoy ingat na walang ibang makarinig. Makabubuting layuan mo muna, senyorita. Para sa kapakanan niya. Paniguradong gagamitin ito laban sa'yo. Mag-iingat ka, Big Boss. Mag-ingat ka. Kay Sir Alvin. Jessica's personal voice. Akala ko yun ang pinakamasakit na mararanasan ko kay Hunter. Pero nagkamali ako. Naging mas malamig pa siya at madalas na rin niya akong bulyawan kahit maraming nakaharap sa amin. Unti-unti na nga nagbago ang Hunter na minahal ko at pinapatunayan na nito sa akin kung gaano siya kalupit at walang sinasanto. Hindi na niya ako tinuturing na girlfriend, kundi isang hamak na alipin niya. Hindi na rin kami nagsasabay kumain o sa iisang silid ang tinutuluyan. Nasasaktan na ako, nahihirapan at natatakot. Natatakot na dumating ang araw na kusa na lang huminto ang pagtibok ng puso ko para sa kanya. Ayokong dumating ang araw na wala na akong ibang mararamdaman kundi puot at galit na lamang at pagkamuhi ang matira para sa kanya. Ayokong sumuko. Ayokong siyang sukuan. Ikamamatay ko pag tuluyan na siyang mawala sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang panoorin na lang siya nang tuluyang kainin ng kadilimang kinaroroonan namin. Alam kong may mabuti siyang puso sa loob ng nakakasuklam niyang itsura at pinapakita. Alam ko yun, dahil una ko nakilala ang puso niya, ang tunay na siya. Hindi ko man maintindihan kung bakit siya nagbago pero isa lang ang maipapangako ko. Ipaglalaban ko pa rin ang relasyon namin, kahit ako na lang ang umaasa at nagmamahal sa aming dalawa. How's your day, Princess? Nakangiting bate ng visit sa buhay ko. Napakalapad ng ngiti nitong tila hindi nangangawit habang pinapanood akong nagpapaligo ng mga kabayo dito sa kwadra nila. Mariin ako napapikit at pinili na lang na manahimik. Marami pa akong gagawin at ayokong magsayang ng oras sa ipokritong ito. Magtatanghali na at wala pa akong agahan sa dami ng kabayong pinaliguan ko. Sanay na nga akong nalilipasan ng gutom at halos 1 o 2 beses na lang sa isang araw kong kumain. Mabilisan pa dahil sa dami ng trabaho kong dinaig pa ang mga trabahador dito sa mansyon. Nangingilid ang mga luha ko pero pilit kong nilalabanan na huwag mag-alpasa ng mga ito. Nakakapagod ang mabibigat kong trabaho sa maghapon maging sa gabi. Wala na akong lakas na umiyak. Lalo lang ako mapapagod sa kakaiyak.
Matatapos kong baliguan ang nasa 200 kabayo ay sumunod naman sa garden. Nabubisit na ako na parang asong sunod na sunod si Alvin pero hinahayaan ko na lang. Hindi ko rin naman siya kinakausap kahit na nakakarindi sa tenga ang boses at pangungulit nito. Namitas ako ng mga gulay na iluluto ko para sa mga tauhan ni Hunter na nasa higit 100. Mabuti na lang at nasa ibang mansyon nila ang iba at hindi sama-sama dito dahil tsak, mamumuti na ang mga mata ko'y hindi ko pa napapakaing lahat. Mga tauhan lang naman ang ipinagluluto ko dahil ayaw ni Hunter sa luto ko na dati-rati, yun lang ang gustong kainin. Matapos kong mamitas ng mga gulay na sasapat sa mga tauhan nito ay bumalik na ako ng mansyon. Nakakainit lang sa ulo dahil kahit isang sakong gulay ang buhat ko'y hindi mala ako tulungan ng buwisit na Alvin. Tagaktak na ang pawis ko pagkarating sa kusina ng mansyon. Dali-dali na ako nagluto dahil 1 oras na lang ay manananghalian na sila. Sa tuwing nagkakamali kasi ako ay pinaparusahan ako ni Hunter. May mga pagkakataon pang pinabubugbog niya ako sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga tauhan niya sa loob ng cage. Halos ako na din ang araw-araw na naglilinis ng buong mansyon kahit pa marami din namang katulong dito dahil panay ang utos ni Hunter sa akin. Matapos kong magluto, lahat ng ulam ay dinala ito ng mga kasamahan kong katulong sa quarters ng mga bodyguards. Ang mga pagkain. Mabuti na lang at tinutulungan ako ng mga kasamahan ko para mapadali ang trabaho ko. Bakas ang awa sa mga ito sa pinagagagawa ni Hunter sa akin pero natatakot din naman silang madamay at mapag-initan ng amo. Nangihina at nahihilo ako na paupo sa silya matapos maihanda ang lahat. Kaagad akong inabutan ng tubig at pinaypaya ng mga kasama ko. Pilit akong umiti kahit pa umiikot na ang paningin ko. Sobrang pagod na ako. Dahil wala pang kinakain kaya lalong nanghihina ang katawan ko. Dinig ko ang panabay nilang pagsigaw sa pangalan ko bago ko nabitawan ng basong hawak at tinangay ng dilim ang aking diwa. Para akong dumaan sa matinding training. Pakiramdam ko'y namamanhid ang buong katawan ko at hinang-hina ako. Wake up, baby. Tumulo ang luha ko sa boses na aking narinig. Baka sa tono nito ang lungkot at ramdam ko ang pamilyar nitong presensya. Pinahid nito ang luha ko at marahan akong pinagahalikan sa buong mukha. Tila pinapagaan nito ang kalooban ko at binabawasan ng mga hinanakit sa puso at isip ko. Unti-unti ako nagdilat at sa nanlalabo kong mga mata ay bumungad sa akin ng isang pamilyar na mukha. Mukhang nakaukit na sa aking isipan at tanging sa panaginip ko lang nasisilayan. Mapait ako napangiti at dahan-dahang iniangat ang kamay para abutin ang pisngi nito. Nanaginip ba ako? Mahina akong tanong. Hinawakan nito ang kamay kong nasa pisngi nito at dinala sa kanyang mga labi. Masuyo niya itong pinagahalikan habang nakapikit. Tuluyang nagising ang diwa ko nang maramdaman ang lambot at init ng mga labi nito sa balat ko. Nangangatal ang kamay kong marahang pinipisil ito sa pisngi. Nangingiti itong napangiwi ng diinan ko ang pagpisil sa pisngi nitong napakakinis. Bahagya pang namula iyon. Totoo ka? Bulalas ko at parang nagsilo ko bigla ang mga energy ko sa katawan. Tila ako na-recharge sa kaalamang hindi ako nananaginip at talagang tao itong nag-e-exist sa mundo. Why? Mukha ba akong multo sa'yo? Para akong idinuduyan sa lamig at lambing ng baritonong boses nito. Kaboses niya si Hunter sa tuwing naglalambing ito noon sa akin. Pero iba na ngayon dahil lagi akong sinisigawan na tila ang laki-laki ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Napailing ako at napatitig sa kanyang mga mata na taimtim-ding nakatitig sa akin. Para itong may nais sabihin na ayaw ituloy. Namumula ang mga mata nitong tila kagagaling lang sa pag-iyak. Mapait akong ngumiti nang siya na nagpahid sa mga luha ko. Stop crying, baby. It hurts me the most every time you're crying. Basag ang boses nitong pilit na pinapatatag. Sino ka? Tauhan ka din ba sa mafiyang ito? O isa ka sa mga boss? Napaiwas ito ng tingin at inabot ang isang tray na puno ng iba't ibang uri ng ulam at kanin na nasa bedside table nitong maid quarter na kinaroroonan ko. Oo, sa maid's quarter na ako natutulog ngayon, hindi na sa mga guest room, lalong hindi sa master's bedroom na kwarto ni Hunter. Let's just say, pamibitin ito at sinubuan ako. Gutom na ako kaya't hindi ko na iniisip kung may lason ang pagkain at kaagad iyong isinubo.
Sunod-sunod ang pagsubo nito na tinatanggap ko. Tila ito natutuwang pinagmamasdan akong mabilis nang umuya at lumunok sa isinusubo nito. Isinantabi ko na ang hiya sa aking sarili. Kailangan kong makabawi ng lakas dahil paniguradong marami na namang ipagagawa sa Hunter sa akin. Baka nga hinahanap na niya ako para lang alilain. Muntik pa ako masamid nang inilanglago ko lang ang isang basong orange juice na dala nito. Dahan-dahan kasi, wala ka namang kaagaw. Nag-aalalang sermon nito at hinagod ako sa likuran. Pinunasan rin nito ang bibig ko. Nangutitap ang mga mata ko nang may kinuha itong 2 box ng donut at cupcakes na inilapag sa unang nakapatong sa mga hita ko. Nangingiti itong binuksan ang 2 box sa harap ko. Parang umurong ang mga nakain ko at natatakam na pinagmasdan ng mga paborito kong dessert.